Hello po mga kababayan, si Dante Marapillas. O yung hero ng mga DDS mga kababayan, pumunta rin doon sa EDSA, ay sa White Plains pala. Ayan o, para sa rally. Sabi dito sa report ng Inquirer, Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga makes an appearance at the United People's Initiative Rally for Accountability, Transparency, Integrity on Monday afternoon at White Plains Avenue in Quezon City. Tuwang-tuwa yung mga tagahanga niya mga kababayan na may mga saltik din. Pa-picture-picture kasi nagagamit nila. Ito yung nasa EDSA People Power Monument mga kababayan, mga 3,000 daw ang nandoon, sabi ng Quezon City Police District. Walang tigil sa sa panawagan, nag-check attendance na sila. Nasaan ang mga JIL? Nasaan daw yung mga KOJC? Minions ni minions ni Joel Villanueva, GIL, yung KOJC, so kay Kibuloy. Konti. Lahat ay nasaan ang mga JIL? Nasaan ang mga KOJC? Nasaan ang kabatirang Muslim? Ang mga Kristiyano at ang mga Katoliko? Pilit na pilit po mga kababayan. Ngayon, sabi po ni DILG Secretary John B. Grimolia, yung mga members ng United People's Initiative or UPI, imbestigahan daw nila sa panawagan na patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng panawagan nilang mag-withdraw yung Armed Forces of the Philippines ng suporta sa Commander-in-Chief for inciting to sedition. That's close to inciting to sedition. Yung mga ganyang klaseng salita has no place in a civil society. Madadagdagan ito mga kababayan yung makukulong. Other than yung mga iniimbestiga na mga senador, congressman, DPW, so officials at contractors na sangkot po sa flood control anomalies. Kasama nitong makukulong itong mga inciting to sedition. O di ba? Baka kasama sila sa magpasko na sa loob ng kulungan. Mabuti naman po para mabigyan ng disiplina. Tumino itong mga taong ito na walang tigil po sa panggugulo. O ngayon, nag-react na rin po yung National Bureau of Investigation na ina-accuse po ni Mike Defensor na binugbog daw po ng NBI personnel yung tauhan ni dating Bicol Party List Representative Saldico. Yan yung kwento po bagong pinapakalat na kasinungalingan ni Mike Defensor. Ito yung mga pinapakalat na kasinungalingan po ni Mike Defensor. Pakinggan ninyo. Hindi ko siya alam. Hindi na siya pinoprotektahan. Illegally detained na siya. Sigutesa daw. Ang pamilya niya, ngayon lang araw tumakas. Kasi pinapalibutan na. Matapos magsalita ni Saldico na totoo yung sinabi ni Cortesa. Si Paul Estrada at yung asawa nabugbog dahil gusto na mag-witness. Ngayon, dinala ng Chile. Ang sabi ng babae, meron daw mga katungkulan yung mga nagbabantay. Ang sabi pa nga, NBI. Paano kung lalabas kung ganito ang sitwasyon? Na ang mismong kalaban mo, ang puwersa ng armado ng estado ng gobyerno. Hindi ko sinasabi mo sa mga pulis. Sigurado ka mga pulis, galit na rin sa nangyaring nakawan. Pero may mga ilang sangay o individual na gamit sila para patahimikin at kitilin itong ganitong pagsasalita sa katotohanan. Magsalita mo na siya, ipanotaryo niya. Dahil pag tinotaryo niya, hindi naman niya kailangan umuwi eh. Sa tamang panahon, pag talagang maayos na, pwede siyang umuwi. Pero sa ngayon, hindi pa siya nakanotaryo, wala pang malinaw na, hindi pa naayos yung ebidensya, papatayin siya. Pero siyempre, naniniwala ba kayo sa pasabog? Naniniwala ako 1,000%. Kasi sila magkakasama. Si Saldico, pinili nila yon. Hindi ka pwede maging Committee on Appropriations Chairman ng Kongreso kung hindi pumayag ang Pangulo. Pinili yan
ni Martin Romualdez, pinili ng Pangulo at ipinoto nila. Maski naman ang speaker hindi ka magiging speaker kung hindi ka kakampi ng presidente. Ngayon, 3 taon, sinindikato nila yung pondo. Nung una, pinoproteksyonan nila si Saldi. Diba? Nung una, sinasabi nila, walang nakawan. Nung nagsalita na ngayon na sinasabi, ito na, sa'yo ko diniliver yung pera, sinisiraan na naman nila. Kakampi na naman daw ni Duterte. Ako wala akong pakialam sa Duterte, Marcos, o anumang politika. Ang akin, nung nagsalita si Gutesa at sinabi niya yung delivery ng pera, doon ako una na napasama dito. Hindi niyo ako naririnig, hindi ako nagsasalita. At ito lalo na lumabas si Saldi ko, naniniwala na talaga ako na yung koneksyon ng lahat na malinaw, na pamamalakad ng pagnanakaw dito sa ating bansa. Ito yung sagot, mga kababayan, ni NBI OIC Director Lito Magno sa aligasyon ni Mike Defensor na binugbog ng ilang taga-NBI daw yung tauhan ni Saldico. Pakinggan natin, mga kababayan. Si Mr. Estrada o yung aide dati ni former Congressman Saldico ay tinakas daw o pinatakas at binigyan pa ng peking passport at allegedly ay ginulpi din ng NBI o sinaktan according to former Congressman Mike Defensor. Tinatanggi po natin yan. Walang katotohanan yung mga bagay. Wala ho tayong dinidetain ng mga ganyang pangal. Wala ho tayong record. In fact, ongoing investigation natin dito sa mga issue na ito. No? At again, inuulit natin, wala tayong nakitang any medical records o no, na nagpapatunay na lahat lang kwento ni Mike Defensor. Nabanggit na si Mr. Estrada o yung aide dati ni former Congressman Saldico ay tinakas daw o pinatakas at binigyan pa ng peking passport at allegedly ay ginulpi din ng NBI o sinaktan according to former Congressman Mike Defensor. Tinatanggi po natin yan. Walang katotohanan yung mga bagay na yan. Mga tao na wala ho tayong dinidetain ng mga ganyang pangal. Wala ho tayong record. In fact, ongoing investigation natin dito sa mga issue na ito. No? At again, inuulit natin, wala tayong nakitang any medical records o no, na nagpapatunay na may nagreklamo dito. Di ba, mga kababayan? Lahat kwento sila. Lalo na itong si Mike Defensor. Napakasinungaling po. Malamang habulin siya ng ating mga authorities para panagutin sa kanyang mga gawa-gawang kwento to destabilize the government. Di ba ba? Yung Congress, mga kababayan, si Deputy Speaker Ronnie Pono nagpa-press con at sabi niya, the majority is solid. Everybody is in support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po. At sabi niya sa press con kanina, tungkol sa naging video ni Saldico, if you look at the overall statement of Mr. Ko, parang napulot kung saan-saan. Parang napulot kung saan-saan niya yung yung mga pinagsasabi niya. Wala pong yung legal weight. Kahit yung vlogger nila, DDS vlogger nila na si Attorney Regal Oliva, inamin, mga kababayan, walang legal weight yung naging statement po ni Saldico. Ang pakinabang lang sa propaganda sa politika. Yan ang sabi niya kahapon. O ngayon, pag-usapan natin yung mga pinapakalat na kwentong kasinungalingan po ni Mike Defensor. Kung paano niya binuo ang mga pinagdatagti-tagting kwento. So ang tanong ngayon, mga kababayan, si Mike Defensor ba is just merely misinformed o deliberately talagang nagmamanufacture siya ng mga narratives para i-distort ang public perception. Lalo't may reputasyon siyang ganon. Magharap ng mga witness for hire at magtahi-tahi ng kwento na ngayon nga po, yung latest niyang sinasabi, pinasinungalingan na ng NBI na may nambugbog sa tauhan ng NBI, binugbog yung tauhan ni dating Ako Bicol Party List Representative
Saldico. So, unahin natin mga kababayan yung unang naging kwentong kutsero ni Mike Defensor. Nasabi ni Mike Defensor, si Gutesa daw nasa marine custody. That is a big lie. Kasi mismo yung armed forces, yung Philippine Navy, sinabi ng Philippine Navy po, walaan niya sa amin. Never na pumunta sa amin. Or nag-seek ng custody. Sinapalpalagan po si Mike Defensor. Yan po. Defensor loudly proclaimed in interviews that ex-Marine Orly Gutesa was being protected now and handled by the Philippine Marine Corps after the Senate hearing, giving the impression that the military was backing Gutesa's explosive but shaky testimony. Nang i-fact check natin mga kababayan, it is false. At mismong si Ping Lacson, finact check siya. Sabi ni Ping Lacson, sinabihan na niya ako ng Marine Commandant na never anyang nasa Marine custody itong si Gutesa. Ganon din yung sinabi ni Philippine Navy or ng Philippine Navy Commander. At sinabing, retired na niya si Gutesa. Isa ng civilian. Therefore, the military has no role sa kanyang galaw. Andali po na matunaw yung mga kwentong kutsero po ni Mike Defensor. Yan ang report ng ng Philippine Daily Inquirer. October 30, 2025. Sabi ng Philippine Navy spokesperson na si Captain Marisa Martinez, it must be made clear that Mr. Orly Regala Gutesa is not under the protection of the Philippine Marine Corps, which has no involvement in his personal affairs. Tapos ngayon, may bagong kwento kahapon, may bagong kwento si Mike Defensor. Ngayong tauhan daw ni Saldico na si John Paul Estrada, pati yung kanyang asawa, binugbog ng tauhan ng NBI at saka inilipad pa Chile. Binigyan daw ng fake passports para makalabas ng bansa to prevent Estrada from testifying on the flood control scandal issue. At si Gutesa daw, hawak pa rin ngayon. Hostage na. Hindi na under protection ko, di in-hostage na daw. Ng Philippine Marines. Ganon ang kwento. Ganon kaseryoso ang mga aligasyon, mga kababayan ni Mike Defensor. Malamang makasuhan po ng inciting to sedition at saka pagpapakalat ng fake news. Di ba, mga kababayan? Doon naman po tayo sa smear job theory laban kay Martin Romualdez at saka kay Saldico na malinaw po na imbentong conspiracy, imbentong kwentong sabuatan, nagawa-gawa mga kababayan ni Mike Defensor. So after mga kababayan na yung notarized affidavit ni Gutesa, madeklarang fake yung notaryo ng Manila RTC, biglang binago ni Mike Defensor yung kanyang script. Biglang binago yung kanyang script. Sabi ni Mike Defensor, yung pag-disown niya ng notarial signature, partian niya ito ng smear job allegedly orchestrated by Martin Romualdez pagkatapos ni Saldico. Paano man po yun magiging smear job? Nang nagdeklara po na palsipikado yung notaryo, yung Manila RTC. Di ba po? So, imbes na sagutin niya, i-address niya kung bakit na-found out na palsipikado yung signature. Nag-akusa itong si Mike Defensor na punersa niya yung abogado. Isang claim mga kababayan na wala mang anumang ebidensya, walang affidavit, no witness, as in nothing. Kwento lang niya. Sige lang niya ang kwento, mga kababayan. Sabi ko nga, pag naniwala kayo sa kwento ni Mike Defensor na may reputasyon ng pagpresenta ng false witness, witness for hire, ang ibig sabihin niyan, mga mahinang nilalang kayo. Madali kayong mamanipula. Madali kayong maniwala sa kwentong Marites. Diba po mga kababayan? Yan katotohanan. The only person mga kababayan caught with falsified
document. Yung sinasabi nilang very credible witness, sabi ni, tawag dito, sabi ni Marcoleta, ang pinakang credible witness daw nila, si Gutesa. Kung credible si Gutesa, bakit hindi ninyo iarap uli? Hanapin ninyo. Kayo naman nagtatago niya? Kayo nag-present? Iarap ninyong muli sa Senado. Pagkatapos, sa Department of Justice para ma-cross-examine yung kanyang mga claims, yung kanyang mga kwento. Doon pa nga lang sa pagbasa ng kanyang affidavit, nagkabuhol-buhol na. Kamot ulo. May ganon. Ganon ang sinasabi po ni Marcoleta kagabi doon sa INC rally. Ito si Marcoleta. The most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee. Most credible daw. Orly Gutesa. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Kung totoo yung sinasabi ni Gutesa, bakit sa affidavit niya, yung affidavit niya mismo, peke yung peke yung notaryo, falsos in uno, falsos in omnibus. At kung naniwala kayo na totoo ang sinasabi niya, bakit hindi na bumalik yung witness ninyo? O di ba? Malinaw po na ang dahilan kung bakit di na bumalik, ayaw mag-isa. Ang gusto niya, paniwalaan lang yung kwento ninyo. Ang gusto ninyo, paniwalaan lang yung kwento ninyo. Kwento ni Gutesa, mas familiar pa kayo. Pino-coach pa nga ninyo kaysa kay Gutesa mismo. Yan po ang malinaw Tapos ngayon yung kasabwat ninyo, si Mike Defensor na nag-present sa inyo kay Gutesa, may bagong kwento. Ito yung bagong kwento ni Mike Defensor. Yung tauhan daw ni dating Congressman Saldico na si John Paul Estrada, binugbog at binigyan ng fake passport, nilipad pa Chile. So ito pong itong kwento ni Mike Defensor, latest allegation is straight out of a telenovela. Sabi niya, si Estrada at yung asawa allegedly beaten up, allegedly detained by the NBI personnel, allegedly given fake passport, allegedly flown to Chile, allegedly to prevent testimony. Ang lahat ng kwentong to, ang source, si Mike Defensor lang. Walang NBI report na nagkokompirma sa kanyang kwento, no immigration alert, para i-back up yung kanyang claim. Walang ebidensya of flights or passports na lumilitaw, no family member na lumitaw, no investigator has corroborated any detail. Ang narinig natin sa NBI ngayon, pinapasinungalingan nila na may nangyaring ganyan. Ito. Yung aide dati ni former Congressman Saldico ay tinakas daw o pinatakas at binigyan pa ng peking passport at allegedly ay ginulpi din ng NBI o sinaktan according to former Congressman Mike Defensor. Tinatanggi po natin yan. Walang katotohanan yung mga bagay na yan. Mga tao na Bokya na naman po. Dinidetain ng mga ganyan pa. Wala ho tayong record. In fact, ongoing investigation natin dito sa mga issue na ito. No? At again, inuulit natin, wala tayong nakitang any medical records o na nagpapatunay na lahat lang kwento ni Mike Defensor sa amin. Nabanggit. Ang gusto nilang mangyari, lahat ng kwento nila paniwalaan natin. Walang backup, parang yung kwento ni Pusit. Sige lang pa-interview. Pero ayaw ma-cross-examine mga kababayan. Ayaw matanong. Anong klase mga tao ito? Di ba po, mga kababayan? So ito mga style ni Mike Defensor. Ito man talaga yung expertise niya. Magtay-tay ng kwento. May history siya na ganyan. Ganyan ang kanyang reputasyon talaga. Hindi na siya bago, mga kababayan. During the pandemic, Defensor loudly accused the city of Quezon, the Quezon City
of overpricing 479 million ng relief goods. Pero yung COA, mga kababayan, wala man adverse finding. Walang report. O yung report na kanyang sinabi was already settled. So may reputasyon siya na lukuhin ang publiko. Paulit-ulit lang yung kanyang ginagawa. So kinasuhan ito, mga kababayan, si Mike Defensor ng cyber libel dahil sa mga fabricated na mga claim. Sabi nga po ni Maring Winnie Monsod, si Defensor niya has a history of either influencing witnesses or training witnesses. Yan ang reputasyon daw. Sabi ni Winnie Monsod ni Mike Defensor. Kaya maniwala pa kayo sa kwento niya. Ganyan ang reputasyon niya. Pagkatapos, yung witness, mga kababayan, na present ni Mike Defensor kay Marcoleta, tinawag ni Marcoleta ang most credible. Kung most credible, by all means, hanapin ninyo si Gutesa para iharap sa Senado, makross-examine. Tama po? Pero ang ginagawa ninyo ngayon, pinapalabas ninyo na wala na talaga siya, Pina-mindset na tayo na talagang wala na si Gutesa. In words, parang pinapalabas na baka na-disgrasya na si Gutesa. Ito yung latest niya, hindi na daw pinoproteksyonan si Gutesa, kundi illegally detained. Na pamamalakad ng pagnanakaw dito sa ating bansa. Sabihin ako sa inyo si Gutesa sa ngayon, wala sa akin yan, hindi ko siya alam. Hindi na siya pinoprotektahan, illegally detained na siya. Illegally detained. Ang pamilya niya, ngayon lang araw tumakas. Kasi pinapalibutan na. Matapos magsaldi ko na totoo yung sinabi ni Gutesa. Si Paul Estrada at yung asawa nabugbog dahil gusto na mag-witness. Ngayon dinala ng Chile. Ang sabi ng babae, lahat lang niya kwento, walang record. Yung mga nagbabantay. Ang sabi pa nga, NBI. Paano kung lalabas kung ganito ang sitwasyon? Na ang mismong kalaban mo, ang puwersa ng armado ng estado ng gobyerno. Hindi ko alam ni Yossi. Tapos si Yossi Castro, tapos yung DDS na si Malo Tiquia, nagkasagutan po sa interview. Pakinggan natin. Tungkol kay Gutesa ito. Nag-aanapan. Si Gutesa, siguro alam ni Yusek kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Kayo naman yata kasi nakilala yan. Ikaw ang nasa gobyerno Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Mga kaalyado. Hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not talk. Hindi kami nag-present yan. Baka kaalyado nyo nag-present yan. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo. Lahat sinungaling to. Ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Pagkaalyado ng mga Duterte, mga sinungaling. Never mind. I respect this show. I do not want to go to the government. Don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin ipapatungkol? You can always say it in a very nice way without insulting people. Hinahanap ni Malo Tiquia kay Yossi. You don't have to start. Let's ask. Tama po siya, Ba't mo hanapin sa akin? Di kayo ang may alam niyan. Mga kaalyado ni Malo Tiquia, nag-secure kay Gutesa. Pagkatapos, hanapin mo kay Yossi Castro kung hindi may mga tama talaga po sa... So ito yung bigger narrative, mga kababayan. Ginugulo nila ang kwento. Wala sila sa katotohanan, mga kababayan. So across this episodes, mga kababayan, ang storyline nila pareho. 1. Make a sensational claim. 2. Provide no proof. 3. Wait for media coverage. 4. Move on when disproven. 5. Invent a new claim to cover the failure of the last one. Ganon ang style nila, mga kababayan. Sige lang pa-interview. Kung hindi magpa-interview, gagawa ng video. Kanina, may bagong video siya, si Sara Duterte. Hoping, mga kababayan, na kakagatin ng mga mamamayang Pilipino. Wala nang interesado po. Kasi nga po, sabi nga dito sa amin, sunado na sinungaling. Proven na paulit-ulit, mga kababayan, ang mga pinapakalat nilang kasinungalingan. Di ba? Sabi ni Congressman Pono, yung video daw ni Saldico, parang napulot lang kung saan-saan.
Yan sabi niya, no, ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. So, wag po tayong paguguyo sa kanila pong mga pinapakalat na marites na kwento para gatungan ang damdamin ng mga tao. Pag nagpabiktima kayo sa ganyan, kawawa ang Pilipinas. Tama po.